Hindi ka makakarami ng kanin kapag ito yung ulam mo. Kaya wag mo na tong gayahin, sinasabi ko sa iyo. Ako lang dapat ang bukod tangi. Onmei dato kamerai toko takite takaro kokorete mo. So bago tayo magsimulang magluto, gusto ko lang magpasalamat Bayeng Constantino dahil may nagbigay po sa atin ng bagong kawali. Napansin niya kasi na laging kauuring yung kawali na ginagamit ko. Kaya ayan, pinadalhan tayo. Thank you so much po, Christine Zorilia Dry Goods Retailing. Laging naka-live yan, mag-mine lang kayo doon. At ako'y magigisa lang muna ng bawang, galing La Union, at sibuyas. Yun lang naman, kaya nga magigisa, diba? Nung lumabas na yung aroma ng ating aromatic expressions, inilaglag ko na ang mga hiniwa-hiwang limpyo na liempo. Ibig sabihin, hindi sira yung karne, limpyo, fresh, gano'n. Habang ginaygisa, titimplahan ko na para manoot na yung laysa. Nilagyan ko ng maraming bacon. Wag mo nang kontrahin. Kami lang naman kakain nito. Di ko naman ito isusungal-ngal sa bibig mo. And then taminsa yung tig-piso. Parang napasama yung bala ng stapler. Hayaan yun. Di ko nilagyan ng asin, no? Alam nyo kung bakit? O syempre, lalagyan ko kasi ng bagoong alamang. Maalat na kasi ito. Tapos hindi naman ito yung ginisang alamang na pangsawsawan ng mangga na sobrang tamis. Ginisa ko lang talaga yung alamang na yan pansahog sa mga ulam. Like pinakebait, binagoongan, Bicol Express, ganon. Di ko kasi bet gamitin sa putahe yung bagoong na sobrang tamis na. Yun bang nagmistula ng bagoong jam, ganon. Tapos nung nagisa ko na ng maigi, yun bang pumuputok-putok na yung taba. Tinubigan ko muna ng kaunti kasi pakukuluan ko pa hanggang sa lumambot na yung carnivorous. Kaong kasi tong baboy na nabili ko kaya matigas. Nung nag-evaporate na, hindi nag-condense yung nilagay kong tubig, dinagdagan ko pa ng bagoong kasi parang konti lang yung nalagay ko. Tapos, binuhusan ko na ng gata salvaje from Coco Mamartin. Sana magpadala din kayo. Dinouble check ko kung tender loving care na ba yung carnivorous. Medyo malambot naman na kahit kaong na baboy yung ginamit. Kaya inilaglag ko na ang apakamahal na talyong. 4 na pirasong maliliit, 90 yung binayaran ko. Bulok pa yung kalahati. Ewan ko ba ang mamahal ng gulay ngayon, B? Nagkapeste kasi yung pananim naming talyong, hindi namunga ng marami, pa isa-isa lang, tapos bulok pa. Actually, halos lahat ng pananim naming gulay, after nung bagyong Owan, hindi na namunga. Pero buhay pa naman sila, namumulaklak, pero hindi nagja-germinate. Nung malambot na yung talyong, nagtabi lang ako sa mangkok para sa pamangkin ko kasi ayaw niya kumain ng maengheng. Saka ko na inilaglag ang siling panigang na inislice-slice. Konting pakulo na lang yan. Gusto ko rin kasi yung may sabaw-sabaw konti. Ayoko nung masyadong toyo. Tinikman ko para makita ko na ang abilidad nito. O syempre masarap. Luto ko to, alangan siraan ko. Bahala na kayo sa buhay nyo kung ano gusto nyo itawag sa luto na ito. Kasi kapag sinabi kong Bicol Express, tapos di ko nasunod yung way ng pagluluto ng iba, maraming magagalit na naman. Ano yun? Kailangan ba dapat pare-pareho tayo ng way ng pagluto? Wala na akong sariling kakayanan, ganon. Dahil dyan, tatawagin ko na lamang po itong hindi Bicol, kundi bilat ko lang ang habol Express. Yun lamang po. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing yes to toxicity. Let's make people angry. Charot. Naubos ko na yung kanin ko pero may 4 na hiwa pa akong natira ng carnivorous. So ayun, kuha ulit ako ng kanin na parami tuloy ng kain.